beloved Boss Mike Cervera. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements. Follow the records. Mga vlogger! Alam nyo, pinag-uusapan namin yan kasi nung una, binanatan na siya ni Ombudsman, di ba? Ang instruction, wag daw banatan si Ombudsman. Baka lalo siyang pag-initan. Kaya yung mga vlogger tahimik kay Ombudsman. Hindi nyo ba napansin? Yun ang utos wag babanatan si Ombudsman. Siguro ngayon, babanatan na nila. Banatan nyo na kasi! Huwag na kayong mahiya. Banatan nyo si Ombudsman. Yari kayo dyan, And follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. Kita nyo? Grabe pa yat, Sabi ni Marites, Boss Mike, nagpapasalamat sa'yo. Thank you. Dahil namulat ako sa katotohanan kahit hindi ako DDS or pro Marcos before. Kaya nag-dual citizenship ako. Ay, may karapatang bumoto. Bumoto ka din eh. Di ba mga kababayan? Di ba? Grabe pa yat. Talaga, talaga. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Gano'n naman talaga mangyayari dyan. Alam nyo, mga kababayan, dito pa lang, tignan nyo Tignan nyo, panoorin nyo to, mga kababayan. Tanggalin muna natin yan. Eto, pasok! May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Kita nyo, mga balita na ganyan. Ano sabi mga kababayan? Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang maglalaglag sa balita. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez. Sino daw may plano? Si Pangulong Bongbong ang nagplano. Magagalit kayo kay Pangulo? Gawing fall guy sa flood control scandal. Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. Kabilang sa nakikitang senyales ang pahayag ng dalawang kabrad ni Romualdez na hindi nito poproteksyonan ang mambabatas sa prosekusyon. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Rimulya na plano na ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na kumpiskahin ang ari-arian ni Romualdez. Kita nyo mga kababayan ko, nangyari to matagal ko nang tinatapik ito. Kita nyo nangyari nga. Kukunin daw yung ari-arian, Wala pang kasong isinampa rito. Nako! Si Romualdez ay unang kinaladkad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa katiwalian ng akusahan na kumikback ng 56 billion pesos sa flood control scam. Di ba mga kababayan, ano sabi rito? Ako nga, Boss Mike, napakatagal ko nang di naboto pero nang si Bibi man tumakbo bilang Pangulo, ayun, inasikaso ko talaga para makaboto, di ba? Galing ng mga panaginip mo, Boss Mike, sabi rito. Yan na nga tingnan nyo mga kababayan, nangyari talaga. Pinris ang mga ari-arian ni Martin Romualdez. Sa palagay nyo, walang basbas ni Manong Bongbong? Sa palagay nyo, decision lang yun ni Sa palagay nyo lang Sa palagay nyo, walang alam si Pangulo kung bakit pinris yung ari-arian nito? Bakit ipinris? Sipin nyo maigi. Baka mamaya meron ng alam. Baka lang naman, may alam na si Pangulo talaga na itong si Martin promotor. Diba? Sabi rito, baka kulang ang PR ng mga vlogger ni Martin. Wala. Kasi kahit anong galing ng PR nyo, hindi nyo naman maitatago ang katotohanan
kahit pahugalingan ng mga makinarya o mga PR man ni Martin Romualdez yan, wala namang magagawa yung PR nyo. Kapag ka may kasalanan kay Manong Bongbong, may kasalanan. At dapat parusahan. Sana managinip ka ulit, boss. Kukulong nga! Sinabi ko na eh. Kaya lang nga, dalawa yan, Bambina. Eto tatakas yan. Maniwala ka sa akin. Magagawa niya ng paraan yan. Makikiusap yan. Tatakas. Hindi magpapakulong si Martin. Naniniwala ba kayo? Eto, maniwala kayo. Eto, hindi na panaginip to. Si Martin Romualdez, sisibat na yan. Anumang oras mula bukas, anumang oras mula bukas at sa susunod na araw, si Martin Romualdez, sisibat na yan. Naniniwala kayo? Tandaan nyo itong sinabi ko. Tandaan nyo itong sinabi ko Si Martin Romualdez tatakas. Si Martin Romualdez sisibat. Ay na bahala. Basta tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Sisibat yan. Yan, mga kababayan. Sabi nga ni rito, yan. Seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Diba? Posibleng sa Mayo, isampa ng Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Ang kaso ay may So yan, bago makalapag bago dumating si Saldi, nakalis na si Martin. Tatakas yan, maniwala kayo. Tatakas yan. Mga kababayan, tuloy. ugnayan sa flood control projects, batay na rin sa pagsusuring ginawa sa national budget noong 2024 at 2025. Kumbinsido si Ombudsman Crispin Remulla na may nangyaring sabwatan kaya posibleng madagdagan pa ang mga makakasuhan. Eto na. Si Slick rin naman, Nakita mo ba to? Kabrad pa niya yan. Brad sa fraternity. Ombudsman yan. Naniniwala na nagnakaw si Martin. Kayo naman ay, gamitin nyo nga yung mga utak nyo. Diba? Tatangan nyo Anomalya. Hindi lang mga opisyal ang Hindi porke maraming negosyo, hindi na magnanakaw. Hindi Hindi basehan yung dahil mayaman ka na, hindi ka na magnanakaw, ganun. Nasa tao yan nasa tao talagang pagnanakaw. Department of Budget and Management, kundi maaari pang balikan noong panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Naniniwala si Remulla na may nangyaring sabwatan sa anomalya. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula Huwag kasi kayo makikinig sa mga boploks. O yung nagpapanggap na mga matalino, ililigaw kayo. Wag kayo nakikinig sa mga boploks. Wag na yung mga nagpapapansin sa akin. Alam nyo naman ako, sikat na sikat ngayon Nako, ewan ko sa inyo. Di ba? Sige na, tuloy. sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to make plunder. Sama Kita nyo, naniniwala nga. Ikaw naman, ayan, paano ngayon ito? Si Boying Remulla, matalino yan, ombudsman. Siya mismo naniniwala na meron talagang sabwatan. Di ba? Common sense naman. Di ba, Ganid is the worst poison. Di ba, Di ba? Ayan! Di ba?
Oh, eto. Hindi porke naman natulungan kayo, hindi na magnanakaw kayo naman. Oh. Ganun ba ang babaw naman ng dahilan? Di ba? Di ba, Nabik, no? Ang babaw ng dahilan nyo, porke natulungan ka, hindi na magnanakaw. Oh, sabi dito. Ano, sabi rito. Sabi daw, drama lang nila yan ni Boying at Martin. Para di halatang pinapanigan. Pero ang punteriya talaga nila, Ikaw, Nabi, kadami ng palusot. Sinasabi ko na sa inyo, matagal na eh. Huwag kang maniwala dyan sa mga, ano na yan, ha? Ganyang pag-aanalisa. Mali. Tutuluyan si Martin. Tutuluyan si Martin. Narito report na nilagdaan ng 6 sa siyam na minority senators sa Tingnan nyo, tulad niya sinabik, dati galit na galit sa akin yan eh. O ano, lumabas na yung totoo, di ba? O sino pipiliin mo? Si Martin o si Pangulong Bongbong? Lumalabas na, hindi nyo na mapipigilan yan. Mapipigilan nyo pa ba yan? Hindi na. Oo, uubusin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Delia Sacoco, anak ng Diyos si Boss Mike. Oo naman. Diba lahat na sinasabi niya totoo? Diba? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Wala. Diba? Oh. Oh, diba? Wala. Kasi gusto ko, sabi ko nga, alam mo tama si Delia Sacoco eh. Ako kasi yung totoong tao na hindi ko papanigan yung mga mali. Kahit pa kadikit ka ng kahit na sino. Pag mali, mali. O, di ba? Eh, magalit kayo. Wala kang pakialam dyan. Di ba? Kung may sarili kayong pananaw, i-abante nyo yan. I-abante nyo yung pananaw na meron kayo. At i-abante ko yung aking alam at yung aking pananaw at yung aking naiisip. Oh, bahala kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Tapos tignan natin sa dulo kung sino ang totoo. Eh tingin ko naman, 'di ba? Ano, Bambina, Marites Musni, Delia Sacoco. Ano, Slick Rick, oh. Tingin ko mukhang tumatama tayo. Tama ba, Marites Musni? Mukhang tumatama na tayo. Abay, sino magkaakala na yung mga sinasabi natin nun nagkakatotoo? At hindi. Baliktaran si Mike Cervera. Noon, ngayon, bukas, iisa lang sinasabi. Yan na nga! Kailan ba ako bumaliktad? Wala. Pinaninindigan ko eh. Kung ano yung nasabi ko, pinaninindigan ko. Hindi yung iba ngayon, iba bukas, iba ngayon, iba bukas. Di ba? Sige tuloy. investigasyon ng flood control anomaly, sinabi ng mga ito na maaaring may pakikipagsabwatan si Romualdez sa mga tiwali o lubhang nagpabaya sa kanyang trabaho bilang pinuno ng Kamara sa issue ng multibilyong pisong corruption scandal. Sabi, di ba? Ganon-ganon lang yon. Ay, naku, maniwala kayo. Bahala ka na, Martin. Galingan mo, pero ako naniniwala. Naniniwala. Sabihin nyo sa akin, ha? Pagka nagkamali ako, ha? Ang gagawin ni Martin, tinatansyan na niya yung mangyayari. Kaya ngayon, sisibat na yan. Sisibat yan, hindi yan uuwi hanggat hindi niya natatansya yung mga mangyayari. Uuwi lang yan kapag kaalam niya na medyo papabor sa kanya yung mga mangyayari. At pag hindi niya nakita na papabor yan, hindi yan uuwi. Maniwala kayo sa akin, hindi yan uuwi. Aalis yan. Hindi yan magpapakulong, maniwala kayo. Ano yan, kasama si Kibuloy? Yan, mga kababayan ko. Tanggalin na natin yan. Eto na mga kababayan, dito na tayo. Nako, grabe ito ha. Anong balita, Boss Mike? Kay Saldi ko tayo.
Check Police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero Alam nyo na, kaya pala walang mga litrato. Natatandaan nyo ba mga kababayan ko? Natatandaan nyo ba? Natatandaan nyo yung sinabi ko? Dahil yes ako, natatandaan nyo ha? Baka imali tayo. Ang sinasabi ko, si Martin Romualdez magpa-fly away. Sa ibang bansa mananatili. Oo, live to, Josephine Paramil. Live na live tayo. Ha? Sa ibang bansa mananatili. Tatantyahin niya, Jenea Sumera, kung ano yung mangyayari. Tatantyahin niya yan. Kapag kapapabor ang panahon sa kanya, uuwi. Pero pag hindi pumabor, nungka, hindi na uuwi kailanman si Martin Romualdez. Tandaan niyo yan, hindi na uuwi kailanman. Ay, nako. Sige, tuloy. pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga kababayan, dito sa balita na to, pakinggan nyo, sigurado na ho talaga si Zaldico ay nasa Prague, nasa Czech Republic. May news na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. So may intervention, ibig sabihin meron talagang nangyari na komosyon na hinuli, na dinala sa presinto at kinulong. So totoo 'yun. Mali doon si Harry Roque, no? Mali. 'Di ba? Sabi ni Maria Inoue, Boss Mike, di pinayagan ni Boying, 'di ba? Di pinayagan ni Boying na umalis. Paano yung Congress? Si Boying ayaw, yung Congress. Paglalaban ng Congress yan. Halos lahat ng Congress nakinabang kay Martin Kaya alam nyo mga kababayan, Diyos ko, marami kayong mga hindi alam sa mga hayop na yan. Oo, mga hayop. Diba sabi ko sa inyo nun, nung unang-unang panahon, lahat ng mga politiko, mga buhaya, mga hayop, isa lang matino. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Ang pamilya niya lang, si Sandro. Aminda, apo, okay na dadagi kita. Aminda. Lahat sila Lea Bautista. Tuloy! Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So pupunta raw doon ang Justice Secretary mga kababayan na yari na mga kababayan, yari na! Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Kita nyo kaya kinakabahan si Martin. Kinakabahan si Martin kasi nga sabi ko sa inyo, si Zaldico lang ang siyang tangi nating ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez na siyang talagang mastermind sa lahat ng pagnanakaw sa bayan. Si Martin Romualdez, mga kababayan ko. Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagka-aresto ni Ko na naharap sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rule kasi sila, na sa European Union, may data privacy po. Yan, may data privacy. Establish na natin na nandoon talaga. Kaya lang, mga kababayan, eto na nga. Pasok!
Tayo ng update tungkol kay Congressman o dating Congressman Zaldico mula kay GMA News stringer Andy Peña Fuerte. Live mula sa Prague sa Czech Republic. Yan na. Andy, ang dating impormasyon ng hawak ng gobyerno, meron daw Portuguese passport. Itong Siko. Kanina, nakausap mo, di ba, yung Portuguese Embassy dyan sa Prague. Anong binigay nilang impormasyon sa'yo tungkol sa umano'y Portuguese passport ni Ko? Andy? Well, kanina pumunta tayo doon sa Czech Republic. At ayon dun sa source na ating nakakausap, walang illegality doon sa kanilang citizens registry. Ibig sabihin yan, walang Portuguese passport ng dating kongresista. Nako, walang Portuguese passport. Wala daw Portuguese passport. Ayon dun sa ating source, sa civil registry nila nakikita yung mga citizen nila na nabigyan ng citizen card o ng passport. Kaya naman daw nung mabalitaan nila, yung nangyari dito sa dating kongresista, dahil nabanggit yung pangalan ng kanilang bansa at pati na rin yung sa ating email request sa kanila kahapon, sinuri ng source natin na yan, yung kanilang citizens registry at doon nila natukoy na wala yung pangalang Elizalde doon sa kanilang database. Pero patuloy pa rin doon nilang sinicheck yung pangalang Elizalde dahil posible umanong nakakuha siya ng citizenship pero hindi pa siya nabibigyan ng passport. Pero, Yun, mga kababayan. Maaring nakakuha na siya ng citizenship pero hindi pa nai-issuehan ng Portuguese passport. Nako! Diba? Christy Manawis. Sipag mo, Boss Mike, mag-live. Matulog ka. Hindi ako yun. Yung AI ko yun. Baka napapanood nyo yung AI na katawan ko. Meron akong AI. Malinaw sa ngayon, sinabi ng ating source dito sa Portuguese Embassy sa Prague, walang Portuguese passport yung dating kongresista. Nako! Nabanggit mo yung citizenship, Andy? Kung wala siyang Portuguese passport, ano ba ibig sabihin nun? Meron siyang golden visa. Ano yung implikasyon nito sa plano ng gobyerno ng Pilipinas na hilingin ang kanyang pagpapadeport? Andy? Kasi nga, mga kababayan, kahit may visa ka, wala ka naman pasaporte. Tama? May visa ka, wala ka naman pasaporte, wala ring kwenta. Meron pa nga nag-comment May nag-comment sa ating live na isa. Sabi nila, paano kailangan pa ba ng pasaporte yun nag-ano lang sila, by land lang daw sila. Alam nyo mga kababayan, by plane or by land, kapag papasok kayo sa ibang territory, kailangan po ng pasaporte. Kailangan by land, by air, by sea. Pagpapasok kayo sa ibang territory, kailangan nyo ng pasaporte. Ganun yun. Kaya ang nangyari kay Zaldico, akala niya okay na yung siguro yung golden visa niya. Hindi nga, kasi nga walang pasaporte. Yung kanyang pasaporte, kinancel na ng Pilipinas. Diba? Yan yun tuloy. Mel, isa yan dun sa ating mga nilinaw dun sa ating source. Pero ang sinabi niya, hindi raw nila sakop yan. Tungkol dun sa Golden Visa, tinanong kasi natin kung ano yung ibig sabihin ng Golden Visa. Ang sabi ng ating source ay hindi na raw nagbibigay ang Portugal ngayon ng Golden Visa. Kaya naman, tinanong natin kung verify ba nila yung status ng umanay Golden Visa dito ng dating Congressman. So, sabi, hindi raw nila mabe-verify yan dahil hindi naman daw sila yung nagbigay kung totoong merong ng Golden Visa. So paano? Hindi na pala nagbibigay ng Golden Visa. Di wala nang visa talaga ito. Walang passport, walang visa. Kung hindi mga kababayan, yung pagiging citizenship niya lang. Di ba? Alam nyo mga kababayan, siguro, hindi ko lang alam, hindi ko sigurado, pakitama ako. Kung sa Europa, kapag citizen ka dyan, pwede ka nang maglibot sa European
territory. Ibig sabihin yung European country. O, dikit-dikit naman ho yan eh. Ewan ko kung ganun ha. O, baka ganun. Baka lang ganun. Kasi kanya halimbawa, kung citizen ka na dyan, citizen ka ng halimbawa doon nga sa Portuguese, Portugal. Kung citizen ka doon, papakita mo lang yung citizen card mo, pwede mo nang gamitin yon sa lahat ng European country. Parang teka muna, parang sa Amerika, di ba? Kapag ka nasa Amerika ka, at citizen ka dyan, kung ang biyahe mo lang naman, USA, punta ka ng Las Vegas, LA, California, kung saan panig ng Amerika, pwede ang gamitin mo, card lang. Di ba? Parang sa atin, dito sa Pilipinas, pumunta ka ng Mindanao, pumunta ka ng Bisaya, pwedeng mag-provide ka lang ng valid ID mo. Baka ganun ho yung kay Saldico. Di ba, no, mga kababayan? Baka ganun yung kay Saldico. Tama, no? Rebecca Javier ako, no? Tama, no? Ganyan talaga paggala. Natututo tayo sa mga patakaran nila eh. Si Ko. Halos isang linggo na mula nang mapabalitang nadakip at na-detain dyan sa Czech Republic si Ko. May inilabas na bang bagong impormasyon tungkol dyan ang Czech government? Andy? Well, ito nga sa likuran ko ay tanggapan ng Czech Ministry of Justice. At kanina, sinubukan natin kausapin yung mga tagapagsalita nila. Pero tumanggi silang humarap sa camera. Sabi naman nila sa atin ay sasagot naman daw sila din sa mga email natin sa kanila. Meron tayong isang pending na email na kakasend lang natin sa kanila kaninang umaga. At hinihintay natin ang sagot nila din sa ating mga panibagong tanong. Ang huli natin nakuha mula doon sa MOJ kahapon ay hindi raw muna sila magbibigay ng ipapang detalye at impormasyon hanggat hindi pa verified yung status ng kaso ng dating kongresista. Wala na ho yan mga kababayan. Sigurado na ho si Saldico mapapauwi. Ako naniniwala, sigurado na ho yan. Oo, si Saldico mapapauwi. Itagaan nyo na sa bato yan. Eto na, dito na tayo kay Harry Roque. Nako po, niresbakan ng Malacanang. Niresbakan ho ng Malacanang si Harry Roque. Pasok. Palasyo na tagapagpakalat ng fake news si dating presidential spokesperson Harry Roque. Bakit? Kasunod yan ng pagkontra nito sa Pangulo na nahuli na si Zaldico. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kay Pangulong Marcos mismo nang galing ang anunsyo na naaresto ng puganting dating congressman na si Zaldico. Gayon din ang mga update ukol dito. We'll bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Philippines. Pero ang mga pahayag na yan ng Pangulo, kinontra ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Alam niyo itong bayot na to no? Salot no? Deportation na talaga yan si Saldico. Ako naniniwala ho. Naniniwala na ho ako mga kababayan na si Saldico ay mapapauwi na. Kasi nanginginig na ho si Martin Romualdez Kasi kung alam niya na hindi mapapauwi si Saldico, hindi mag-aalboroto ng ganyan. Hindi magpapanik si Martin Romualdez. Panic mood na dito muna tayo. Tingnan nyo ito, fake news sa peddler ito. Kaya nga sinabi kong fake news dahil ako, may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. Kita nyo? Bobo, di ba? Sabi ko sa inyo, baklan to, salot As a bird, okay? Pinahamon ko si Bongbong Marcos. Kita mo? Pakita nga ng record at saka larawan man lang. Hindi nga pwede kasi merong privacy doon. Bubo rin to, papakitaan mo, papahamak mo pa si Pangulo, panot. Paano niya gagawin yun? Hindi nga po pwede dahil nga may privacy doon. Tatanga-tanga rin to Ikaw kaya? Rehas itong Zaldico. Sabi pa ni Roque, nanggaling raw mismo kay Zaldico ang kumpirmasyong hindi siya nakulong o nakakulong. Sagot ng palasyo. Ang Pangulo po ay nagsalita na.
Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Kaya nga, bakit nyo pinaniniwalaan yung baklang fake news peddler? Na hindi maharap yung kanyang kaso, mga kababayan. Mahirap pong pinaniniwalaan yung mga bobot tanga lang yung mga naniniwala diyan kay Roque. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas sa anumang larawan ni Ko habang nasa Hindi nga pwede. Sabi nga kanina, hindi nga pwede kasi meron po silang iniingatang parang batas nila na dapat may privacy yung mga ganyan. Yan ang Czech Republic. Mula nang nahuli siya nung Webes. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno. Correct. At muli, si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang katanungan. Tinitiyak naman daw ng gobyerno ang kaligtasan ni Ko. Oras na makabalik ito ng bansa. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Yun. Bibigay daw mga kababayan yung proteksyon. Nakahanap sila ng kakampi. Hindi naman sa fake news peddler natin di ba? Lahat naman ng sinabi ni Presidente, totoo. Tingin ko na. Totoo lahat daw yung sinabi ng Pangulo. Saka laking gamble nung kung sasabihin niya na hindi. Mas tingin ko, mas mali si Harry Roque na madalas naman sinasabi niya laging mali. Lahat daw ng sinasabi daw ni Harry Roque, mali. Pero doon sa investigation ng Congress, sa tingin niyo pagbalik ni Saldico, magsasagawa na rin ng ang House of Representatives sa sariling investigation, lalo't marami po sa mga congressmen na involved sa... Why not? Huwag niyong pagtatakpan si Saldico tsaka si Martin, ha? Pag naggano kayo ng investigasyon, baka pagtakpan niyo yung mga hayop na yan, ha? Sasabayin niyo kung ang Senate Blue Ribbon. Kasi ang Senate daw meron din sila. Pagbalik daw agad. Pagbalik po Kami na kasi ang naging move namin dito talaga. Huwag na makagulo kami sa Ombudsman, sa DIA, sa ICI at that time, di ba? At sa Senate na rin. So kung iniimbestigahan namin, dati namin kasama, kasi i-resign ulit. Ganun din baka mapaghinalaan pa kami ng taong bayan kung paano kung lumabas na wala naman siyang kasalanan talaga. Kung lumabas na may kasalanan, baka sabihin pa rin, di ba? So, mabuti ng iba mag-imbestiga siguro. Yun ang take. Yan, maganda. Hayaan nyo na ang hayaan nyo na ang ombudsman, hayaan nyo ng DOJ, Sila na lang mag-imbestiga, wag na kayo magpa-imbestiga. Nagugulo lang lalo kapag ka pinakikialaman nyo Hayaan nyo na si Boying manggigil kay Martin. Walang brad kay Boying Rimulya kapag pagnanakaw ang pinag-uusapan. Pananagutin ho. Ang problema nga baka tumakas na Iniisip ko bukas mga kababayan wala na si Martin. Ay nako, talagang nuknukan ng fake news siya si Bading. Paano? Mga kababayan, ano na? Di kita po tayo bukas, Muli mga kababayan, maraming salamat sa pagsama! Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!